Boom! Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Friday morning, grabe. Mga idol, no? Natupad ang wish ng iba na mag-drop ang ating market para makabodega sila ngayong katapusan at sahod. Yung mga nagdadasal dyan na mag-drop muna, natupad Pero yung iba naman, na umaasa, mga idol, na magpa-pump ngayon, no, bago ngayong katapusan ng May, mga lodi medyo malungkot, no? So yung mga portfolio nyo ay boom, pula, mga lodi, no? So ayan, gusto niyo ba marinig yung sounds ng mga portfolio nyo kapag ganito yung itsura, mga idol? Gusto niyo marinig? Ganito yung sounds ng portfolio nyo kapag pulang-pula, mga lods. No, papakinggan nyo naghihingalo, mga idol, no? So parang yung mga portfolio natin ganun, naghihingalo, no? Ganun yung sounds. Tas si Jeblo to, ayan, si Jeblo yan, inaano kayo, kinakalma kayo, mga lodi, guru, ginagano kayo, relax, sabi niya. Kinikis pa no? May gano'n. So, ayan. Lumabas na naman yung camel natin, mga idol, dahil nag-drop Mga lods no? Pula lahat. Ayan, sa day ito Sa day, sa hours, ganun din, mga lodi. Ayan, pula pa rin, no? Walang pagbabago. Yung ating Bitcoin, ayan, bumaba siya ng 105 from 110, 108, and then 105, no? Siyempre, XRP natin, sabi ko nga, i-liquidate niya na, bumalik, nag-green. Sabi ko, no! Bakit ka nag-green? Gusto ko ng tamaan to, no? So ito sana, para makahanap na ako ng position ng long ulit, mga idol. Kaya lang, ang tagal, no? So, nasa ano kasi to ang $2. 2.03 ang ating lock profit dito sa trade natin ng long na to, mga idol. Pero mukhang ayaw tamaan. So, kabi ko kanina, naku, mukhang tatamaan na. Ayan na, humibilang na ako, biglang nag-green. Naku, no. Sabi ko gano'n, no? Ang sarap sana, pag nakuha ko na kasi to, mga idol, meron na tayong naka-ready. Sino nakabili na ng RLUSD? Ayan, no? Nakabili na ako ng RLUSD, mga lodi. 86 RLUSD ang ating nabili. Ito yung panalo natin sa mga trade natin na nasa USDT dati. So ngayon, inano ko siya sa RLUSD. So, parang ang ano lang nito kasi parang parehas to parehas stable coin, no? Ba't ganun? Ang ini-expect ko kasi na pag pumasok yung RLUSD sa BitGet, para siyang magiging ganito, pair siya ng XRP, pair siya ng mga coins, 'di ba? Pair siya ng Doge, ng XLM, ng kung ano-ano. Kumbaga nandito siya sa kanan. Pero ngayon, medyo asan na? Medyo tumaas pala, mga lodi Dito ako nakabili. Yan, dito ako nakabili, alam ko Paano pa malalaman 'yun? Tingnan ko nga. Trigger order. Wala. Order history. Ayun, dito. Ayan, sabi sa inyo, buy. Ayan, nakita nyo, buy, dito ako nakabili. Dito banda yun, sa bandang baba, Kasi tumaas to, hinintay ko, sabi ko, bababa. So, nung bumaba dito, ayan, bumili ako dyan. So, medyo positive ako kasi nandito siya. Tinempuhan lang, So, ayan, meron na tayong RLUSD, mga lodi, no? So, pero yung XRP natin, nasa 556 pa rin. Sabi ko nga kanina, kung mangyayari na tatamaan yung lock profit natin dito, yung ating, paano ba makikita yun yung asset natin? So, itong asset natin. So, yung ating 12,000, mababawasan to. Magiging siguro mga 8 o 9,000 na lang yung matitira dyan. Mapupunta yan dito sa ating USDT, no? So
So, ang mangyayari, once na magkaroon ng 8,000 to or something, ayun na ulit yung pang-aabang natin ng position dito. No? Kaya lang hindi siya inabot. Ayun, umakit na. Pero hindi pa tapos ang araw. Baka tamaan pa yung ating lock profit diyan. Hatid ko na kaya, tulak ko na pataas na. No, tama si sino ba yung nag-comment dito? Tama si Idol eh. Basahin ko lang 'to saglit mga lodi bago tayo mag-news Sabi niya kasi rito ni Sunny Bergano, Lods, matagal na ako nanonood sa iyo kaso nagkaroon na ako ng BitGit bago kita napanood. Baka naman pwede ako sumali sa group nyo para makasalo naman ng batuhan sa group nyo. By the way, nagtry na ako mag-swap ng USDT to RLUSD. Wala pang use for now yung RLUSD pero ang sarap ng feeling na may RLUSD na ako sa BitGet. Yes, mga idol, no? Sa akin, sarap din ang feeling na meron tayong RLUSD. Pero yung sagot ko naman sa'yo dito sa request mo, idol, medyo pasensya ka na, no? Kasi yung Telegram na yon na ginawa ni Boss KGX, sa kanya yun. Siya yung nagbabato ng doon, ng mga TA niya o ng signal niya, idol, no? Hindi ako. So dahil under ako ni Boss sa kanyang, kasi BitGet ni Boss KGX yung ginamit ko, so parang upline ko si Boss, no? So dahil nga under siya sa akin, so pumayag siya na sige Jeb, kapag under mo sige pwedeng sumali sa Telegram ko, sabi niya ganoon. So ayun yung kondisyon. Telegram niya yun, rules niya yun mga lodi. So pasensya na, nakikiano lang tayo doon nakikisabit lang ako doon. So kung sakaling gusto mo talaga na makasali doon at sa Telegram namin, kailangan pwede ang gamitin mo is yung sa akin or yung sa kanya, gawa ka ng bago. Kasi nangyari sa akin dati ganun din. Meron akong BitGet noon. Tapos hindi ko gamit yung kay Boss KGX. So ang ginawa ko, gumawa ko ng bago para magamit ko yun sa kanya. So ganun yun ang ginawa ko noon, kaya nakasali ako. So sinagot ko lang yung tanong dito ni Sunny Bergano. Sa mga nagtatanong din ng ganun tanong na meron na kayong BitGet pero gusto nyo sumali sa Telegram, wala akong magagawa mga lodi, no? Telegram ni Boss KGX yun. Hindi naman ako nagbabato ng signal. Mas magaling sa akin si Idol, mga lods, no? Sa mga ganyan, sa mga TA. So ako kasali ako doon, syempre, kasi under niya ako. So ayun lang yung condition nun. It's either under kayo sa akin o under kayo kay Boss KGX. Ganun lang po. Pasensya na po sa mga may BitGet na. So kung gusto nyo talaga, gawa na lang kayong bago. Ganun mga lodi, no? Pasensya na. Ayun talaga yung condition doon. Yun, pasensya na po, no? O yan, mag-news na tayo. Mag-news na tayo. Sana kayo magalit sa akin kasi hindi naman ako yung nag-signal doon mga lodi. Tsaka yun yung rules ni Idol, no? So ganun lang po tayo. Pili lang. Kayo yung mag-a-adjust. Pasensya na po, no? Hindi po kami. Ganun Sorry Yun. So ito na. Mag-update na tayo. Pero bago tayo mag-start mga lodi, palike muna ng ating video dyan para hindi nyo naman panood yung camel natin. Palike muna ng video natin mga lodi ngayong morning pa mga lods. No? Like muna tayo. Matitindi news natin mga idol, no? So eto na. Update tayo kay James Win. Nag-win ba si James Win? Nako, mukhang negative si James Win, mga idol. Sabi dito ng Arkham, tama yung sinabi ni may nag-comment sa akin dito Si James Win daw parang hindi umano to kinoment lang dito yun sa akin na parang daw si James Win. Hina-hype niya lang yung Hyperliquid, no? Para hindi raw sure kung talagang pera niya talaga yon or something na ganyan. Parang dami account, parang ganun. So hindi ako sure kinoment lang yun. Kumbaga may sense lang yung comment ng idol natin kaya nabanggit ko. Sabi dito, Arkham alert, James Win has just been liquidated for $100 million. Mga idol, no? So na-liquidate siya ng $100 million. Siguro nakalong siya ngayon and then boom, 'di ba? Nag-drop yung market. Parang nilalabanan ng market maker si James Win Kontrahin mo na kasi James Win, mag-short ka na. Diba? Pag nag-short ka, magpa-pump na yan. Ganun yung mangyayari dyan. Pero wag muna. Tama yan. Mag-long ka muna mga idol kasi once na mag-start na yung pump ng June or August or sa kahit anong buwan yan, basta mag-start na yung ating pump,
wala na mga lodi. Hindi na kayo makakabili ng mababang coins. Tuloy-tuloy niya, mahirap na pigilan 'yan. So hangga't kaya pa nating ibaba ngayon, mas maganda makabili, makabodega hangga't mababa pa. Ganun yung ganun yung gusto nating mangyari. Ako, ganun yung gusto ko, ewan ko sa inyo. Mga idol, no? Sabi nga nila, kung alam mo yung utility ng XRP at yung kaya niyang gawin, hindi mo ipagdadasal na mag-pump yung XRP. Ipagdasal mo na bumaba siya para makabili ka. Dahil once na umangat na yan, wala nang balikan yan, mga idol. Ganun, no? Ganun yung nangyayari ngayon. Ako, nakaka-excite naman. So, ito na. Balitang Trump tayo, si Daddy Trump. President Trump meets with Federal Chair Jerome Powell at the White House. So, nagkita silang dalawa. Mga lodi, nagkape-kape sila, ngunit may sinabi si Trump sa kanya ng personal. Alam niyo kung ano yun? Eto. President Trump tells Jerome Powell in person that the Fed is making a mistake on interest rate. Mga idol, no? May paltong fake account ni Jerome Powell. Pero, ano kaya magiging nito? Ano kaya magiging epekto nito? Check nga natin yung forex natin. So, wala na eh. Friday ngayon, mamaya lang tayo. Price index, alas 8:30 ng gabi. Ito, June 2. Nako, ito, June 3. Magsasalita si Jerome Powell, mga idol. June 3, no? Ayun, Fed Chair Powell speaks, no? Naka-red yan. So, nakaano na kasi sa akin, nakapili na lang eh. Na puro yung mga importante na lang yung dyan, nakasala. Mga lodi. So, June 3, June 4, June 5, June 6. Naku, tuloy-tuloy pala to. Mga idol, pagpasok ng June, naku, mukhang talaga, matindi mangyayari na sa atin sa June, ha. June 1, wala eh. June 2, ISM, Manufacturing PMI. Tuesday naman, ang June 3, Fed Chair Powell speaks, job openings. June 4, no? Employment change, ISM Service PMI uli, mga idol, no? Thursday naman, June 5, unemployment claims. At yung Friday natin na 8:30 ng gabi, unemployment rate. So ito puro to. Nako, sa June 3 pala, madaling araw, Madaling araw, tapos gabi. Ito naman, puro gabi naman sa June 4, June 5 gabi, June 6 gabi rin. Pero June 3, yun na madaling araw, nako. Medyo magkakaroon tayo ng pagkilos sa tingin ko lang dyan, mga idol, no? Ano masabi nyo dyan? So, ayan napakainit ng news natin ng aga-aga. Ito, nagparamdam na si Satoshi Kosama, ang developers ng Shiba Inu. Ngayon ko lang nakita na news ulit si Satoshi. Sabi niya rito, mga idol, the lack of AI in my feed shows many have no idea what's coming. So parang sinasabi niya rito, malaki yung tiwala niya sa mga AI, pero walang kumbaga hindi na-hype yung AI. No, hindi na-hype. So parang sinasabi niya, dahil hindi na-hype yung AI, maraming tao yung hindi alam kung ano yung mangyayari sa future, no? Explains why the lead of the AI companies can smile and now the outcome before many of us. So, kung kayo mga idol, no, kasi dati meron akong dati pili yung mga coins ko talaga. Sinasala ko yung mga coins ko, meron akong AI coins, meron akong RWA coins, meron akong meme coins, meron akong L1, L2. Pero ang gusto kong AI noon is yung PET. Ang laki ng pinanalo ko diyan sa PET eh. Iba na kasi pangalan ng PET eh. Ito na. Dati Fetch AI pangalan nito eh. Tignan nyo, napakababa nito mga idol. Alam nyo, nakabili ako nito 11 pesos. Ayan. Tapos, nag-profit ako ng 150 pesos. Diyan, sa PET na yan. Grabe yan mga idol, no? So, ito isa to sa mga magagandang coins kasi sa AI sa akin, no? Check natin sa CoinGecko sa categories. Kasi baka mamaya, isipin nyo, ano ba yung mga magagandang AI? Kung pupunta kayo sa CoinGecko, pwede nyo hanapin yan dito, mga Lodi categories. Kasi ang ginagawa ko, pagka ganyan, lalo na ngayon, no? Ito, AI, no? Nakita nyo sa number 25, Artificial Intelligent Coins. So, pag kinlik nyo yan, ayan, makikita nyo, andito yung PET, andito yung TAO, no? NIR, internet, ayan. Tapos, pag may nagustuhan kayo, ito sa akin lang to,
kumbaga, ano ko lang to, the way ako maghanap ng coins, no? So, ito nga, Dix, ang taas na, negative 12. So, ang gagawin ko, pagka ganito, mga Lodi, di ba, may naisip ako dito. Halimbawa, yung PET, o kaya yung render, itong dalawa, medyo matindi itong dalawa na to, mga Lodi, sa akin, ha? Tsaka itong ICP. Di, itong top 5 na to, top 4 pala. Top 5, tama, 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi, di ko alam itong virtual, eh. Etong top 5 na to, Tau, Near, ICP, PET, tsaka render, ang gagawin ko pag ganyan, babalik ulit ako sa categories. Tapos hahanapin ko naman yung Made in USA. Tapos doon ko sila hanapin. Nandun kaya sila. Hanapin ko ngayon dito. Diba? O yun, yung Near, nandito yung Near. AI coin siya, tapos Made in USA. Diba? So, sabi ko, positive na to sa akin pag ganyan. Ganun ako dati ha. Pwede nyo gayahin din, pero pwede hindi nyo rin gayahin, di ba? So, yung ibig sabihin, yung PET, wala. Yung render, nandito rin. Ako, sabi ko, uy, okay to. Nandito yung render, nandito yung Near, tas made in the USA, tapos AI coins pa. O, di ba? So, sa akin, may check na agad sa akin to dati pag nagsi-search ako, ganun. Ganun yun. Di ba? So, wala na eh. PET na. Well, ito isa, nasa top 6 to kanina, di ba? Itong Story IP. Wala, dalawa lang yung natin, nag-champion. Yung Near tsaka yung render. Kung sakali lang na ganun kayo maghanap din ha. Kasi sa tingin ko yung mga made in USA ngayon is magiging hype. Kasi nga, pag tinanggalan ng tax ni Trump yan, mga Lodi, mas pipiliin ng mga institution na gamitin yung mga coins na walang tax. Sino ba naman gusto magbayad ng tax, di ba? So, syempre, kung ikaw, malaking company ka, uy, dun tayo sa walang tax, man. Gaganon ngayon yan, di ba? O di parang ganun. Ganun lang yung sa akin ha. Basic lang ako maghanap. Parang ganun lang din mga Lodi. So kayong bahala kung binigyan ko lang kayo ng idea. Parang ganun. Ha? So ayun na. Si Shaitoshi. Ayan. So kayo kung gusto niyo maghanap ng mga magagandang AI coins, nasa inyo yan. Pero yung PET sayang no, wala sa USA. Pero hindi naman porkit wala sa hindi siya US coin, hindi na siya magpa-pump. No? Isa rin reason yun ha. Hindi naman porket di siya US, kumbaga plus factor lang yung siya na US coin siya. Pero kung tutusin, kahit naman hindi US coin, talagang solid naman yan. Bitcoin tsaka Ethereum nga, hindi US eh. Di ba? Kumbaga lang siya, lang siya, magkakaroon ka lang ng check sa box. Parang ganun, di ba? So ito naman, ito si Conor McGregor mga idol, parang nagiging na talaga siya, no? Nagiging ini-explore niya na yung crypto. So, ito si Nayib Bukele. Ito ata yung, presidente ba ng to? Ay, hindi. Ano to, si Chiquito? Philosopher King lang nakalagay dito, pero 7.6 million followers, no? Ito ata yung sa El Salvador. Tama ba? Kamukha niya yung presidente ng El Salvador. O, siya nga siguro to. Ngayon, wala akong alam sa mga presidente. Kumbaga, tinatag siya ni Conor McGregor. Sabi niya, I want to build on the amazing Pete's president. Kumbaga, gusto niyang gayahin yung presidente ng El Salvador. Ayun pa, tama, ayan. Has achieved in El Salvador. So, ayun nga. Hindi ko kasi binasa agad eh. Germany dropped the ball. Ireland will not. Kasi kung natatandaan nyo, yung Germany, binenta nila yung mga Bitcoin nila, di ba? Sa halagang nasa 50 ata o 60K. No, hindi ko sure, tagal na nun eh. So, sabi niya kung sa Ireland daw hindi, no? Kung Germany sumuko sa Bitcoin, kami hindi. Using crypto, I plan on establishing a decentralized blueprint for sovereignty. One that other can also adopt to reclaim their nations, no? So, parang ang gusto ni McGregor dito gayahin yung El Salvador na umunlad dahil sa crypto. I will help to save Ireland. The world is watching. It's time for real change. Ayan. Gusto niya makausap si President Nayib Bukele. Ayan mga Lodi So, para sa akin, syempre, ang angas niyan. Kasi yung adoption, tsaka kilala naman si Conor McGregor sa buong mundo. Diba? So, nakikita ng mga tao na yung sinasabi ni McGregor, crypto na yan. Parang nagiging sikat na yung crypto. Okay ba dyan? Kaya ganun ngayon yung mga ibang bansa, di ba? So, isa siya sa mga nagpapakalat ng balita, di ba? So, solid yun, mga Lodi. Ito na. Starting June 13, Coinbase will enable 24 hours trading for XRP and Solana
futures trading. So, ito mga Lodi, Coinbase pala, wala pang ganun sa Bitget. Solid na. Good news rin yan mga Lodi kasi madami pong user ang Coinbase, mga idol. Kung gagamit sila niyan at merong XRP tsaka Solana, di goods. Diba? At ito, sabi ni Pompeyus, rumor will heating up, no, mga Lodi. Sabi ko sa inyo, si Elon Musk, kumalas muna siya sa Trump administration para mag-focus sa kanyang mga business, di ba? At isa sa mga business niya is yung X kasi parang magkakaroon ng conflict of interest kapag nasa government ka tapos meron kang mga platform na parang X. Ito yung Twitter. Kasi syempre pag nag-post ka, parang agad yun. Kumbaga pro-government ka agad. So hindi patas. No? So siguro tama rin yung ginawa ni Elon Musk na umalis muna siya at mag-focus muna siya dito. So sabi niya, there's proof, sabi nito ni Pompeyus to, hindi si Elon There's proof surpassing that Elon Musk and Peter Thiel hold a massive stash of XRP. And it's not just for speculation. Words is it's detained for X payment infrastructure. So yung hawak nilang mga coins, sabi si Elon Musk at si Peter Thiel, para yun sa X payment. Gagamitin nila sa X payment. This isn't hopium. This is the whisper before the roar, no? So sabi nga nila, kung may usok, may barbecuehan. If true, we're likely 12 months away from a game-changing integration in 5 years. The price of XRP might not even be the story. The collapse of the old system will be, no? So yung magko-collapse ng old system, mapapalitan na ng bago. XRP isn't just a token, it's the toll booth for new rails. If you still can't see it, it's time to start understanding, not doubting, mga idol, no? So kayo, no? Ito news to, mga idol, dito sa X, no? Binabasa lang natin, hindi natin yan ni-invento, no, ayan, rumors pa lang naman yan. Hindi pa natin sure kung goods o mangyayari man yan, no? Pero sa tingin ko, syempre, kung magkakaroon ng X money o X payment, pipiliin ni Elon Musk yung mabilis. 'Di ba? Yung mga mabibilis, tsaka yung wala nang problemang coins, no? Yung kumbaga tuloy-tuloy na, hindi na yung mapapansin ng SEC o ng ganun, no? So, syempre, doon tayo sa sure. O, ito naman. During the SecGov Task Force meeting today, Paul Atkins mentioned the lawsuit between the SEC and Ripple, no? Ito yung magandang hintayin nating tawag dito, matapos ba, di ba? He said they are doing their best to resolve the case as swiftly as possible, no? So ayun sinabi ni Paul Atkins, mga idol, no? They're doing their best para matapos na. And there should be a solution by the end of this week, mga idol. So na, 'di ba? Weekends na. Pero napaka no? Napaka yung choice of words ni Paul Atkins nakalagay dito, swiftly as possible. Napansin nga ayan, swiftly as possible. Parang delikado yung sweep Yung choice of words ni Paul Atkins, kakaiba, mga lods no? So ayan mga idol, good news yan syempre. Kahit na medyo nagda-drop yung market natin, naku, wala na to, papabalik na to, pa-recover na siguro to, mga idol. Di na inabot yung ating lock profit mga lods ayan, no? Pa-recover na, pa-break na yan. Pag ito lang sa akin lang mga lodi, sa tingin ko lang, pag ito naangatan niya to, no, itong range na to, dali lang. Itong range na yan, pag yan nalampasan niya, mga idol, breakout na yan. Sa tingin ko lang breakout na yan, kakawala na yan, mga lodi. Pero kung hindi, maumpog siya dyan, ganun pa yan, maglalaro pa dito yan hanggang June 1. Saka tayo lilipad sa June, ganun. Ba yan? Ay magpabura, no? So ayan sa akin, sayang
Sarap sana nun, no? Talagang iniisip ko yun, sakto yung position na yun, eh. Take profit na tayo, tas makaka-position pa tayo ng maganda ng long. Kaya lang, wala, hindi inaabot eh. Oh. Hindi inaabot, mga idol. Pero okay lang yan, may position pa naman tayo. No? So, ayan. Ito naman, grabe na to mga lodi. Alam nyo, di ba yung una, Bitcoin, Strategic Bitcoin Reserve. Ayan, no? Kumbaga, US muna. Tas, pag nangyari sa US, gagayahin na ng mga ibang bansa. Di ba? Pero ito, mga malupit mga idol eh. Webuss International Wito to buy 300 million in XRP to establish a strategic reserve. Sipin nyo mga idol hindi pa US yung wala pang strategic. Kumbaga, ina-adapt na agad yung XRP ng iba. Diba? Isa to. Pangalawa, New Energy firm Vivo Power, BBPR raised 120 million to launch XRP treasury strategy. Isa pa, China, ito pala yun sa Webuss, ito mas malinaw lang. China, Webuss International Ltd has announced a 300 million strategic financing plan to acquire XRP, aiming to establish a reserve and integrate XRP blockchain in its global expansion. So ito, hindi ako magtataka kung susunod dito, Japan, Korea, India, ayan, no? Tas yung mga membro ng BRICS. Kasi yung BRICS, alam nyo mga idol di ba yung BRICS ginawa yan para parang kalaban ng US, no? I-ditch nila yung dollar, etc. etc. Pero meron ako nabasang rumor lang kasi yun mga idol, hindi siya, wala kumbaga, sabi inside source lang daw. Nabuo daw yung BRICS sa USA. Kumbaga plano talaga yun mga idol, no? Na kunyari magkakaroon ng BRICS, magkakaroon ng kalaban yung US, and then US magkakaroon sila ng reason para yung parang Game of Thrones no? Gamitan mga idol. Napanood nyo na ba yung Game of Thrones? Isa sa mga pinakamagandang series sa buong mundo. Ayan, Game of Thrones mga lodi. Grabe yun. Ang ganda nun. So yung mind ng gumawa doon mga lodi is kakaiba. Matindi. So yun ang nangyayari ngayon. Parang ganun mga lods no? Kumbaga yung akala mo kalaban which is kakampi pala. Nakaplano pala yun para tawag dito, magkaroon pa sila ng lakas sa pakinabang nilang dalawa rin. Parang ganun, no? So sa tingin, ang maganda kasi sa mga ganito mga idol, yung XRP, nandun na siya sa gitna ng mga yun no? Yung BRICS, matagal na nilang partner yung XRP, no? Yung US, ganun din. So I don't know kung ano mangyayari kasi yung China, mga lodi, sa tingin ko maraming hindi naman meron ng PAX na maraming hawak na Bitcoin ang China. Yung mining sa China dati ng Bitcoin, napakalaki, napakalakas mga idol, no? So, ngayon, siguro naisip ng China na marami na tayong Bitcoin di ba? So, yung susunod na Bitcoin naman ang dami ang ipunin natin. Unahan na natin yung US, di ba? So, nasa inyo yan, mga lodi, spekulasyon ko lang yan. Naglalaro lang yun sa aking isip. So, ayun lang yung ko dyan. Tas eto naman. Grabe na to. Aramco plus XRP, oil tokenization bombshell or community fantasy. A stunning document is circulating that claims Saudi Aramco will tokenize oil using the XRP ledger through a project called White-Rock. Naku, BlackRock tas White-Rock. Ano ba ito? Naglolokohan ba tayo dito? O talagang legit to? Grabe to It has logos, Arabic strategic goals, even a signature from a supposed Saudi official. But here's the truth. Okay. So marami kasing kumakalat nito, mga lodi, no? Na kumakalat sa X, sa mga posts na magkakaroon ng White-Rock oil tokenization gamit ang XRP. Pero ito sabi ni Jungle Inc., no? No official confirmation from Aramco, Ripple, or Saudi government. So, no official confirmation. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung totoo o hindi totoo. No? Pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Wala pang official confirmation Sa sunod pa, no press release or credible media coverage. Isa yan. The listed signatory is in part of Aramco's known leadership. The design and phrasing look like a fan-made pitch deck done an institutional release. So ito ang mga lodi kasi kung
pupuntahan nyo, halimbawa dito, punta tayo kay Jack the Rippler. Nakita ko to sa kanya at grabe yung hype niya eh. Di ba? So ayan nakalagay dito, boom, Aramco Saudi Arabia Oil Giant wants tokenized oil reserve on XRP Ledger. So, totoo ba yan? Kasi kung ikaw, hindi kasi Jeblo, baka yung news mo agad, oy, totoo to, ganyan-ganyan. So, eto mga lodi, nililinaw natin, naghahanap tayo ng ebidensya. So, dito, walang ebidensya, paano totoo? Di ba? At ito yung mga reason, binasa natin. If real, it would be the biggest utility announcement in XRP history. Kung totoo, di ba? But until it's announced on a main stage like XRP Las Vegas, kasi magkakaroon ng event na XRP Las Vegas, so kung i-announce nila yan doon, goods na goods. Diba? Kung hindi, wala. It's more likely a high effort, fake, or speculative mock-up. No? Doon pa lang sa white rock eh. Parang nakakatawa niya eh. Black rock tas white rock, no? Bottom line, cool concept, probably fake, sabi niya, no? If this is real, they'll drop it where the world is watching. If not, don't fall for the hype, no? So, ayan mga lodi, but hindi nyo na kailangan gumawa ng mga ganitong hype news sa XRP para sa akin, mga lodi, dahil hindi yan makakatulong. Mas makakabad pa yan pagka ganyan, mga idol. Kasi yung iba, parang ginagawa nila to para ma-hype yung XRP, ganyan-ganyan. Pwede rin na ginagawa nila to para ma-hype yung XRP, tapos mapatunayan na fake news, so masisira yung XRP. So, double-edge mga idol. 'Di ba? So, hindi nyo na kailangan gumawa niyan. Dahil kung may tiwala kayo sa XRP, alam nyo na talagang magiging matindi yan. 'Di ba? So, ito naman. Ito hindi ko alam kung kailan to yung video na to, pero yung sinabi dito ni Brad Garlinghouse ay yun yung napakaganda, mga idol, no? Wait lang, mamaya ka na magsalita, Brad. No? Brad Garlinghouse destroy Bitcoin in front of IMF and Swiss National Bank, presenting the case for XRP. Brad Garlinghouse said XRP designed by engineers who recognize Bitcoin flaws, especially around the scalability. XRP is 1,000 times faster. Ayun yung sinabi niya. So, huwag na natin i-play kasi ayun lang naman talaga yung sinabi niya, mga idol. No? Na parang pinoint niya na yung gumawa ng XRP, sila yung mga nag-design na nakapansin ng kakulangan ni Bitcoin. So, pinagtibay, pinaganda nila yung XRP at naging mas mabilis pa XRP ng 1,000 times kaysa sa Bitcoin. So, ganun yung parang sinabi dito ni Brad Garlinghouse, mga idol, no? So, yun. Solid naman. Totoo naman yun. Facts naman yun, mga idol, As, ito ang ating matinding last news. So, ito yung sa Bitcoin na conference, mga lodi, no? Sabi dito ni Steral Rippler, "Yup, I'm selling my BTC bag and going all in on XRP and XLM. When the utility is low, the theatrics get loud," no? So, yung mga may ingay daw, mga lodi, minsan walang utility. Parang ingay lang daw, mga idol, no? So, ayan. Wala naman silang sinasabi dyan. Nagsasayaw lang sila sa Bitcoin. Wala silang sinabi na bagong partnership, utility, o something. Parang nag-ingay lang sila. So, ayan yung sinabi. Sinabi dyan, No, ayan, Pero, don't get me wrong, mga idol, Bitcoin, napaka-solid yan. Hindi na mawawala ang Bitcoin. Mga lodi, maraming gustong makalaban, magapi ang Bitcoin. Pero, hindi na yan mawawala. Pwedeng hindi na siya mag-number 1, pero hindi na siya mawawala, mga idol, no? Kasi yun yung mother coin natin. Sa kanya nag-start lahat, mga lodi. No? So, ayun yung aking dyan. So, ngayon kasi, parang hindi na advisable mag-invest sa Bitcoin. Para sa akin, kasi nasa 100,000 plus na tayo. So, kung sabi nga nung pinanood natin, di ba? Kung mag-i-invest ka ng $10,000 ngayon sa Bitcoin, kailangan ni Bitcoin maging 200,000 para madoble mo yung yung invest mo doon. Bago mag 200,000 si Bitcoin, mga lodi, napakadami pang dadaan ng malupit niyan bago siya makarating doon. 'Di ba? So, kung ikaw mag-i-invest ka ngayon, mas maganda mag-invest ka doon sa mga coins na may chance na mag 5x, 10x o 20x kaysa sa hirap na mag 2x o 3x o 4x, 'di ba? Parang ganun. Ganun lang 'yung sa akin nga. Ngayon, mga idol, no? So, pero once na mag-drop yung Bitcoin, magkaroon ulit ng bear market, doon na tayo mag-start mag-accumulate
ng Bitcoin, mga idol, no? Ang iipunin ko talaga sa tingin ko lang Bitcoin and XRP lang. Ganun lang ako, mga lodi, no? Sa next bear market, siguro magkakaroon tayo ng mga maliliit na invest sa mga maliliit na coins o sa ibang coins, pero ang priority natin is XRP and Bitcoin. Sa susunod na bear market, ganun, yun sa akin, mga lodi. So, ayun, grabe, sana na-enjoy nyo yung ating morning news ngayon, mga idol, no? So, ayan, yung camel, narinig nyo na naman, mga idol, at syempre yung update kay James Wynn, no? Ayan, kay Papa Trump, no? Ayan. At sa ating XRP news, mga idol, no? So, ayun, kita-kits tayo ulit mamayang gabi, mga idol. Yung mamaya tayo magbabasa ng comment, mga lodi. Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Check nyo yung link dyan sa baba, sa mga wala pang BitGet, andyan yung link natin para makasali kayo sa Telegram. Mga idol, kita-kits! Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Globy TV and subscribe to Jebla. And I'm sorry I didn't upload yet, so I'm gonna upload later because my phone I'm eating, so bye.